Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yan pong palakpak para kay Jesus naman. Okay. Ano ba ang biyaya? Ang biyaya po ay una, ito po ay pabor ng Diyos sa hindi karapat-dapat. Pabor ng Diyos sa hindi karapat-dapat, or what we call unmerited favor of God. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 23, ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Everybody say, walang bayad na kaloob. Ayan. Ito po ay ibinibigay kahit hindi pasok sa requirements. And actually, hindi humihingi ng requirements ang biyaya. Okay? At ang sabi po dyan sa verse, lahat daw po ay nagkasala, kaya lahat ay hindi karapat-dapat. Kilala ka po kayo na never siyang nagkamali sa buhay niya. Lagi naman natin itong napapag-usapan na yan, pero minsan, we are asking God, Lord, ako po ba ay karapat-dapat sa iyong biyaya? At minsan, dumadating tayo dun sa ganung time that we're asking God kung tayo karapat-dapat. Ako po personally, dumadaan ako minsan sa ganun. At wala namang ibang isinasagot ang Diyos sa akin kundi, meron kang karapat-dapat. At alam kong si Lord ang sumasagot sa akin that time. Bakit? Kasi kahit nung binabasa ko ang Bible at may nagtanong kay Jesus, lagi naman ang sagot ni Jesus hindi naman agad yung kung ano yung sagot talaga doon sa tanong Lagi parang ala-alangan ang sagot. Kaya naman pag minsan nagtatanong ako, Lord, ako ba talaga dapat mong pambiyayaan? Ako ba talaga deserving pa ng grace mo? Ako ba'y karapat-dapat? At ang sasagot sa akin ng Diyos, meron ba talagang karapat-dapat? Okay? Wala. Since lahat po ay nagkasala, dapat magbabayad lahat sa pagkakasalang iyon. At ang sabi nga po doon sa verse na binasa ko sa inyo kanina, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Imagine if ang Diyos natin ay hindi mapagbiyaya. Imagine if talagang this verse will take effect literally. Na once may taong nagkamali, pagkatapos ng pagkakamali, patay agad. Siguro walang church. Siguro wala tayo ngayon dito. And most likely, wala tayong lahat. Walang taong nabubuhay. Kaya, napaka-bless natin Kaya nga, sabi doon sa kanta kanina, amazing grace. Nakaka-amaze. Kung meron kang pinakahinahangaan na binigay ng Diyos sa atin, ako masasabi ko yung grace niya. Amazing. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, amazing talaga ang grace ni Lord. Siyempre, ang pinaka-amazing sa lahat ay si Lord. Pero, among doon sa mga ibinigay ng Diyos, ipinaranas ng Diyos sa atin, one of the amazing thing na ibinigay ng Diyos sa atin is grace. Ito po ang biyaya. Ito po'y pabor ng Diyos para sa hindi karapat-dapat. At laging ipapamukha ng kaaway sa atin na we don't deserve God's grace. At kailangan din naman, clear na sa atin ito na yes, we don't deserve God's grace, and that's the definition of grace. We don't deserve it. Okay. Ano pa? Ang biyaya po ay hindi ayon sa ginawa. Sabi po sa Roma 11:6,
yamang sila ay pinili ayon sa biyaya, ito ay hindi na sa pamamagitan ng mga gawa. Kung hindi gayon, ang biyaya ay hindi na magiging biyaya. Ang biyaya po ay hindi ayon sa ginawa natin. Kasi nga, kung ang pagbabasihan po ng mga tatanggap ng biyaya ay according sa ginawa, anong klaseng gawa? Dapat daw mabuti. So the next question is, gaano kabuting gawa? Gaano ka noble? Gaano ka dakilang achievement? Okay? The next question ay, gaano kadaming mabuting gawa? Ay, alam niyo po, napakahirap pagka about works, kaya tayo ay mabibiyayaan. Kaya nga, kinlear ni Paul in the book of Romans, hindi ayon sa gawa, upang walang makapagmalaki. Kasi kapag dahil sa ginawa natin, makakapagmalaki tayo. Pwede nating sabihin na, ay Lord, kaya ako ipapasok ng langit ay hindi lang sa biyaya mo, kundi dahil kita mo yung buong bakod na simbahan, kita nakaukit doon ang pangalan ko, donated by. Kaya ako papasok ng langit. Sa hirap naman nung mayroong ipinagmamalaki. Kaya nga, ano ang ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan lamang po ng biyaya. Bakit? May tendency kasi ang tao na isipin na the Lord is good to us dahil tayo'y may ginagawa. So kung makita ninyo ito na even if wala ka pang ginagawa, ang Diyos ay mabuti na. Ang Diyos ay mapagbiyaya na. Ito mas matindi. Lalo na noong may ginagawa ka. Pero hindi maganda. Yung mali. Gumagawa tayo ng mali, pero tingnan mo pa rin, ang biyaya at goodness ni Lord ay nandun pa rin. Then tell me, paano natin sasabihin, iisipin na akalain na we receive or experience God's grace because we're doing something good? No. Ang biyaya po ng Diyos ay andyan na kahit nung wala ka pang ginagawang mabuti. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, amazing grace talaga. Akala ng mga tao, ito po ay sweldo. Alam niyo, mayroon ako ipapakita Kapag pinagtrabahuhan ang biyaya, hindi na ito biyaya. Sweldo na ang tawag doon. Ano sabi? Kapag pinagtrabahuhan ng biyaya, hindi na ito biyaya. Akala kasi ng tao, in order for them to receive grace from God, they need to do something. But then again, tulad na sinasabi ko kanina, kahit wala kang ginagawa, ang biyaya ng Diyos ay naririyan na para sa iyo, para sa atin. That is grace. Ano pa ang biyaya? Ang biyaya po ay hindi sa pamamagitan ng sarili. Efeso chapter 2, verses 8 and 9, ito ay sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Ayan. Halinaw. Ang biyaya ay hindi dahil sa atin. Ito ay dahil sa Diyos. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa masipag ka, hindi dahil sa etc. Hindi dahil sa iyo. Grace is not about us, but it's all about God. Ang Diyos ay mapagbiyaya sapagkat siya'y mabuti. Akala kasi natin, tayo'y nabibiyayaan dahil tayo'y mabuti. Walang mabuti, kundi ang Diyos. Sabi nga ni Jesus, walang mabuti, kundi ang Diyos. Ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Pastor, anong tawag sa iyo? Hindi ka mabuti? Sa paningin at standard ng Diyos ng kabutihan, ako'y hindi pasok, kaya hindi ako mabuti. Okay? At ngayon po, isi-share ko sa inyo yung part 1. Yan. Part 1 pa lang po ito. Ibig sabihin, next Sunday, part 2. Part 1 po ng
ng topic na pinamagatan ko pong mga katangian ng nakakaunawa ng biyaya. And from this, this topic or this part, magpo-focus po tayo doon sa parable po ng mga manggagawa sa ubasan na makikita po natin sa Matthew chapter 20, beginning verse 1 to 16. Ayan. Bago ko ikwento kung anong meron doon, tayo muna po mag-pray. Lord, salamat po sa araw na ito na muli ipinagkaloob niyo po sa amin para mapag-usapan ng iyong mga banal na salita upang ikaw ay masamba namin, mapapurihan namin, maitaas ang iyong pangalan. Una sa lahat, we ask forgiveness sa aming mga kamalian, sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan. We ask forgiveness, O God. Patawarin niyo po kami. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. At kayo po ang patuloy na makita ng Diyos Ama sa aming mga buhay. Yung righteousness niyo po, Lord Jesus, ang makita sa amin. And this morning, hinihiling po namin ang patuloy niyo pong pagsama. Holy Spirit, turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po, Panginoon, for we believe, hahayaan niyong muli, ma-reveal sa amin, mapaalalahanan kami, at kami mabless sa mga bagay na may kinalaman sa iyong biyaya. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. In Jesus' name, amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Again, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay mga katangian ng nakakaunawa ng biyaya. And this will be the part 1 po ng series na ito. Bakit? Kasi marami pong katangian ang mga taong nakakaunawa ng biyaya. Iisa-isahin natin ito. Titingnan po natin kung tayo baga nga ay may mga katangian na nito. At pag tayo po ay sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon na o meron na nitong mga characteristic na ito, ay di you are blessed kasi nauunawaan mo na kung ano ang biyaya. Una, ang mga tao pong nakakaunawa ng biyaya ay mga taong mapagpasalamat. Ayan. Babalikan ko po ngayon yung parable po ng mga workers sa vineyard. Minsan po si Jesus ay nagtuturo at meron siyang ikinuwento. Sabi ni Jesus, may isang mayamang lalaki na may pinagmamayaring, mayroong pinagsasakahang ubasan. Yan. Meron siyang vineyard. Kasi tayo familiar sa vineyard kasi sa atin palayan, maisan, walang vineyard, Ang nakita ko lamang na may ubas dito sa San Jose, yun din sa may dinadaanan paparne galing bayan niya, may ubas doon sa terrace, sa may grahe nila. Hindi ko lang alam kung yun ay matamis o lasang kamyas. Okay. Kasi dati ho, SKL, yung lolo ko ho nung nabubuhay pa, nakabuhay ho siya ng grapes. Nabuhay naman, napabunga. Hindi nga lang humatamis. Lasa hong kamyas. Okay. Anyway, meron daw pong isang mayamang lalaking merong malawak na ubasan at tumawag daw siya ng mga tauhan upang upahan ng mga ito to harvest the grapes. Yan. At siya daw po ay tumawag ng mga workers by batch. Okay? Hindi ko na ipinakita yung verse kasi ang haba. Kaya kwento ko na lang sa inyo, ganun din naman. Okay? Nag-hire po siya ng mga tauhan by batch. Meron siyang hinire ng umaga, meron siyang hinire ng bagong magtanghali, meron siyang hinire ng mismong tanghali, meron siyang hinire noong medyo pahapon, at meron siyang hinire noong hapong-hapon na. Ayan. And to make the long story short, matapos ang maghapong iyon ng pag-aani ng ubas at ito na ang pinakaiintay ng mga nagtatrabaho, it's sweldo time. Di ba? Payday. Paying time. Di ba? Swelduhan na. At pumila na sila. At napansin nung iba, lalo na nung mga mas maaagang tinawag nitong may-ari ng ubasan, napansin nila na pare-pareho sila ng sweldo. Pare-pareho ng sweldo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pare-pareho daw ng sweldo. Doon naman sa kabila, sabihin mo, kahit tanghali na yung iba? Sabi naman ng isa, yung iba kahit hapon na, parehas din ang sweldo. Di ba?
Alam nyo, parang ganyan-ganyan yung nag-uusap kayo. Ganyan-ganyan sila nung time na yon. Nag-uusap yung mga maagang hinire. Sabi nila, tanghali na, pareho lang ang sweldo. At tapos nung nasa pila na at kumukuha na ng sweldo yung mga pahapon na. Halimbawa ay hanggang alas 5. Nag-harvest sila hanggang alas 5. Yung mga dumating ng alas 3:30 at alas 4, pareho din lang ang sweldo. Ay lalo na sigurong init o nagngit-ngit ang loob ng mga namaagang hinire. At ang sabi nila, ay yung tanghali nang dumating, ay parang kahit papaano na may payag na kaming pareho ang sweldo dahil kainitan. Pero yung mga lilom naman ang dumating, lilom, malamig kayo lilom. Lilom nang dumating, ay parehas pa rin ang sweldo. Ay, nakakadag-im na ng tingin niya. Pastor, saan nyo ka binabasa ang inyong Bible? Yan ay Batanggenyo version. Ay, yung mga lelom nang dumating, ay nakakadag-im na ng tingin iyan. Sila po ay nagngingit-ngit sa inggit. Sabi po sa Matthew chapter 20, verse 9 to 11. Paglapit ng mga dumating ng mag-iikalabing isang oras, alas 11, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa. Ngunit, sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Ayan na. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Nagbulong-bulungan na daw. Alam mo, kapag ang tao ay mareklamo pa, lalo na kapag kay Lord ay nagrereklamo pa rin, hindi pa niya nauunawaan kung ano ang biyaya. Question. Tayo gaho ay mareklamo pa. Sumakay ng jeep, biyaheng San Juan Lipa. Kabilis-bilis ng jeep na aray! Kabilis-bilis! Binagala ng driver. Sabi naman nung isa, ano kang bagal? Sabi nung driver, wala akong suotan sa inyo. Baba! Baba! Everybody say, hindi ako reklamador. Amen. Isda na naman. Oo nga. Pero kahapon, Blue Marlin. Ngayon naman ay lapu-lapong steam Ala, isda na naman. Reklamo ka pa? Pagkasarap-sarap na nga ng isdang yun. Mareklamo sa ulam. Ay nako, umuulan na naman. Sabi naman noong gustong magpakabuta ng palayan, hindi pa mapagpakabuta at kulang pa ang tubig. Sana umulan pa nga ng madami. Wala na suotan. Ang reklamador po ay maaaring una, hindi pa siya kontento sa kung meron siya, kaya siya nagrereklamo. Okay? Yan ang mga, kumbaga, dahilan kaya merong reklamador o nagrereklamo. Kasi maaaring hindi pa siya kontento. Sabi po sa Matthew chapter 20, verse 4, and then verse 7, babasahin ko po sa inyo. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo. Anong usapan? Ang usapan, pumunta kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat. Everybody say nararapat. Ayon ang ibibigay ko sa inyo. Okay? Verse 7, sinabi nila sa kanya, ito ay sapagkat walang sino mang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Ano man ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo. Ito naman po, yung una ay conversation ng may-ari ng vineyard do sa mga naunang hinire. Yung maaga-aga pa. Yun namang verse 7 ay convo. Alam niyo yung convo? Convo
Conversation noong may-ari ng binyard doon sa mga tanghali na niyang tinawag. Oh, ba't kayo mga nakatambay pa rin yan? Itirik na ang araw. Sabi ng mga tao, wala ho kasing nauupa sa amin, nag-aantay nga po kami, baka sakali ho kami kahit tanghali na, baka sakali ho. Kaysa naman kami walang kita ngayong araw na ito. Ano sabi ng may-ari ng vineyard? Diyos, sige, pumunta rin kayo doon sa ubasan at kung ano ang nararapat, yun ang tatanggapin niya. Okay? Ang linaw ng usapan, kung ano ang nararapat, yun ang matatanggap. Pero anong napansin natin nung nagsisweldohan na? Ano ang sabi ng mga nauna? Tanghali na yung mga yun ay pinarehas lang sa amin. Nag-e-expect na kung yung mga tanghali na tumanggap ng tigigisan dinaryo, they are expecting that they will receive more. Pero again, anong usapan? Bibigay sa inyo kung anong nararapat. Sa halip na magpasalamat, anong napansin natin? Nagreklamo pa. Oh, I pray, church, na lagi po tayong biyayaan ng Diyos na i-check ang ating mga puso. Na lagi tayong biyayaan ng Diyos na matutong mag-appreciate sa kung ano man ang meron tayo. Ano? Kaya kung kaninang umaga ang ulam may pritong tilapia, mamayang tanghali prito uling tilapia, at mamayang gabi prito pa ring tilapia, let's thank God kasi may tilapia. Okay. Pastor, paano ka naman di ka magre-reklamo? It's the same tilapia na kinain mo ng umaga is still the same tilapia nung tanghali. It's still the same tilapia nung gabi. Anong laki? Hindi yung tilapia, plaplan tawag dyan. Anong laki niyan? Di ba? Meron ganun na nakakain na noon. Yung plapla, yung maputing tilapia yung malalaki, wala naman lasa. Ayan, nagre-reklamo na si Pastor. Ano? Thank you, Lord! Thank you, Lord, dahil ako'y may mauulam. Oh, I remember, dumaan po ang aming family noon sa panahon na kami, hindi mo pa masabing umabot sa sapat. Kulang. And I remember kung gaano kabuti ang Diyos, na yung katabing lote namin at that time bakante, hindi pinawawalan ng Diyos ng kangkong. Hindi pinawawalan ng Diyos ng kangkong. Kaya kahit hindi namin lupa yon, pag nakita namin may magtatali ng hayop doon, kalabaw, baka, kambing, ipinipigil namin. Pausap na ho, yan ay pinagkakangkungan laang. No, wag ka, hindi namang amin yung lupang yun. Lakas ng loob mo yung mampigil. Do yun naman sa lolo ko. Pero malayo na rin, lolo ko sa tuhod. Okay? Lolo ni mama. Okay? Napakabuti ng Diyos. At alam niyo po yung kangkong, ay madaming pwedeng i-partner dyan. Friendling ulam yan eh. Ba't ko sinabing friendly? Friendly. Friends sila ni corned beef, friends sila ni sardinas, friends sila ni toyo, bawang at suka. Ano yun? Adobo. Oh, di ba? Marami siyang tropa. At alam niyo po, nung mga panahong yon, ewan ko, siguro dahil bata pa kami, pero alam ko na naaalala ko na naunawaan ko na And every time na kami po'y kakain, ito yung hindi ko makakalimutan. We thank God sa kangkong. We thank God sa kangkong. Eto na, minsan, di namin agad nakita. May kapitbahay kaming may alagang kalabaw, tinali doon ng kalabaw. And you know the story. Hindi lang, alam niyo naman ang kalabaw di ba? Mabuti pa yung baka pag kumain dyan, kain lang. Yung kalabaw, palibas ay matubig-tubig ho yung kangkungan, di natuwa. Gumulong doon sa kangkungan. I did. Bura yung kangkungan. At nung napansin namin yun, naalala ko yun tinitingnan na, hinayang ang nanay ko, nakatingin, wala na yung kangkong. Parang nawala ng investment no? Kasi kami nung time na yun, yung kangkong talaga, iba yung tingin namin doon sa kangkong. Para siyang mana. Mana from God. Mana from heaven. Wala na yung kangkong. At nauwi po kami sa
Oishi. Ano ang pangalan ng Oishi? Yung maanghang? Ha? Oishi na nga. Hindi cracklings eh. Iba pa yung cracklings. O, yun na yan. Alala ko noon, walang maiulam, kaya bumili si mama ng oishing isang balot sa tindahan. Bakit naman hindi pa nakabili ng sardinas o ano? That time kasi, oishi na lamang ang mabibili ng budget. I remember, parang mga ano yung 350 that time. At alala ko noon, pagkasandok ni mama ng kanin, kami tatlong mag-anak, sanandokan kami ng kanin. We're so blessed naman that time kasi yung bigas di namin pinoproblema eh, may palayan yung lolo ko. Kaya meron kaming bigas na binibigay sa amin. Ulam na lang iisipin. Binibigay ng mother ko yung oishi sa amin, dinidistribute sa aming plato. Tumiyak si mama. Umiiyak si mama. Ewan ko kung maalala pa ng mga kapatid ko yung sa akin, tandang-tanda ako yun. Kaya sabi ko, kung magbabait ako, magsisipag ako mag-aral, dinidistribute yung oishi, umiiyak si mama. At siguro dahil awang-awa sa amin. Matutuwa naman kayo sa expression namin magkakapatid that time. Si mama nalulungkot, dinidistribute yung oishi kasi nalulungkot siya, naaawa siya sa mga anak niya kasi yun lang ang ulam. Kami namang magkakapatid, tuwan-tuwa kami yung chichiryang ulam. Praise God. You know? Kami po ay nagpapasalamat kahit ganyan. Okay? Ako naniniwala, meron kayong kwento ng ulam. Ano? Hindi naman yung ulam lang yun. Eh. Ano? Alam niyo naman ibig ko sabihin. Ano? Meron din kayong inyong version ng mga panahon na talagang dumaan kayo dun sa testing, kung magiging mapagpasalamat ka pa rin ba in spite of. Alam mo, ako naniniwala na yun, hinayaan ng Diyos na maranasan natin for a purpose. Para turuan tayo to appreciate God's grace. To appreciate, makita mo. Kasi, minsan, sa kasaganahan, hindi mo na makita how blessed you are. Minsan ganon. At may mga pagkakataon na mas makikita at ma-appreciate lang natin ang biyaya ng Diyos sa panahon na kulang. Sa panahon na kulang. Kaya ako naniniwala right after ng message na ito, sa biyaya pa rin ng Lord, magbabago na ang pananaw natin sa buhay. Ano? Magbabago ang pananaw natin sa mga bagay-bagay. Matututo po tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Okay? Hindi ko naman sinasabi sa inyong magpasalamat ka sa Diyos sa COVID-19. Lalo't wala ka naman noon. Okay? Ang akin lamang kung anong meron ngayon, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mamaya kung anong meron, thank you, Lord. Ano pa? Kung kanina sinasabi ko, may mga taong hindi marunong magpasalamat kasi nga, hindi siya kontento sa kung anong meron siya. Ang isa pang nakita ko riyan na ito, hindi siya marunong magpasalamat kasi inaakala niyang he deserves more. He deserved more. Inaakala niyang higit siya kaysa sa iba. At dahil higit siya kaysa sa iba, deserving siya sa mas marami pa. Okay? Balikan natin yung story. Sabi ng mga taong hinire ng mas maaga, mas maaga naman kaming nagtrabaho. Hindi ba mas deserving kaming tumanggap ng mas malaking sweldo? Diba? Kaya po sila, instead na magpasalamat dahil nagkatrabaho sila that day, ay hindi, nagreklamo pa. Kasi nga akala nila, higit sila kaysa iba. Sabi po sa Filipos chapter 2, verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti
kaysa iba. Ayan. Akala kasi nga ng mga tao minsan laging siya'y lamang kaysa iba. Bakit nagkaroon po ng ganitong kaisipan ng tao? Sapagkat ito po ang idinidikta ng kultura ng mundo. Idinidikta ng kultura ng mundo na pag ikaw ay ganitong napag-aralan, kukumpare mo ngayon ang sarili mo din sa hindi ganito ang pinag-aralan, di ikaw ay mas lamang ngayon. Mundo naman na nag-set niyan eh. Wala naman sinabi si Lord na ganyan. Actually, sa Diyos nga tayo, pantay-pantay eh. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay hindi kung ano yung iyong achievement. O, kailangan ikaw ganito. O, halimbawa, ito yung kulay ng balat mo, ito yung kulay ng balat niya, mas deserving ka kasi mas matingkad ka o mas mapusyaw. Alam niyo yun? Yan ang ginawa ng mundo eh. Ang mundo po ang nag-set niyan. At dahil tayo po ay nabubuhay, kinamulatan natin ang kultura ngayon, naging mindset ng tao. Since ako ay ganito, kukumpare mo naman ang sarili mo sa iba, mas deserving ako. Mas mahalaga ako. Naalala niyo yung nag-trending noon na parang na-videohan ata sa LRT ba yun o MRT? Yung teacher na pinatatayo yung mga construction worker kasi siya daw ang uupo, teacher siya. Tumayo na lang kayo, construction worker naman kayo. Hindi lang masabi ng mga construction worker, ha? Ganon? May ganon? Buti na lang mababait nga yung construction worker eh. Bakit? Siguro, kung mga life group ko yung nakausap ng teacher na yun, makakarinig yung mga yun. Sabihin naman mga life group ko, di ba teacher ka? Oo. Di ba lagi ka nakatayo? Sanayan lang yan. Tumayo ka. Grabe, sabihin naman ng mga life group ko, kami na naman. Ganun talaga eh, kasi kung ano yung puno, yun yung bunga. Hindi, joke lang po. Grabe ano? Pero ano ang bilin ng Bible sa atin? Magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Gusto niyo po na matuto tayo sa biyaya ng Diyos, maturuan tayo lalo na maging mapagpasalamat sa halip na maging mareklamo? Lagi daw nating isipin na tayo ay blessed, yun yung una. Pangalawa, lagi daw nating isipin na tayo'y hindi lamang kaysa dun sa iba. Lagi nating tingnan na sila'y mas mataas kaysa sa atin. Kasi it is so easy na tingnan ng taong mas mababa kaysa sa atin. Napakadali nun. Ba't ko nasabing napakadali? Kasi yun nakagis na natin. Kasi yun ang kultura. Paano ko nasabing yun ang kultura? Ito, mga salitain ng mga magulang. Hindi ko nilalahat, pero minsan may ganito. Ikaw, mag-aral ka mabuti, huwag kang gagaya dyan. Oy, huwag kang gagaya, di ba? Huwag kang gagaya dyan, di nag-aral. Bakit? Di ba? Kasi ang pag-aaral ba talaga Hindi ko sinasabing huwag ka na mag-aral, ha? Baka kasi i-cut nyo tong video to sa live stream, tapos sabihin nyo, Mami, tinuro ni Pastor, huwag na tayo mag-aral. Hindi ganoon. Sinasabi ko lamang, merong nakapag-aral, merong hindi, pero lalo't sa paningin ng Diyos, hindi yan lamang, hindi yan kalamangan, pantayan. Kaya nga pinapaalala rin lagi ng Diyos sa atin, church, di ba? Tayo'y dumating ditong hubad. Ibig sabihin, wala ka naman talaga pagmamayari at wala kang achievement nung dumating ka rito. At uuwi ka rin lamang, babalik ka rin lamang sa nagbigay ng buhay sa iyo ng hubad. May nabalitaan na ba kayo na pagharap nung tao sa tarangkahan ng langit, kung sino man ang bantay doon, sabi nila si Pedro daw bantay doon, may dalang puting manok, di ko alam. Pagharap doon at sinabi, bakit ka papasok? Papasok na po ako diyan, ako hinamatay na siya nga. Ay, ano yung dala mo? Ay, MVP ho ako sa liga. Kaya dala ko hore. Hindi naman yan pwede dito sa loob, tutoy. Bakit po? Ay, magmamalaki ka.
Wala naman nakapagdala ng achievement nila. Naray pagka kayo? Kaya maiiwasan natin ang pagrereklamo at mapupuno tayo ng pagpapasalamat sa puso natin kapag iniwasan mo rin o itinigil natin ang pagkukumpara. Okay? Kasi, kanina yung sinasabi ko, kaya nagrereklamo kasi tingin niya siya'y mas deserving, kulang pa yung natanggap niya. On the other side po, meron din naman kaya nagrereklamo sa buhay niya at sa Diyos ay dahil bakit yung iba ay merong ganong kadami, ako'y kulang. Alam niyo laging yan, pag nagkumpara ka, papasok na diyan ang pagiging mareklamo at hindi pagiging mapagpasalamat. Huwag kang magkumpara. Buti pa si Ate Nika, ang daming benta. Buti pa si Ate Ining, ang daming benta. Buti pa si Sister Gladys, maya't maya bumibenta. Ako, tatanungin mo naman, ano bang binibenta mo? Wala. Paano ka makakabenta? Kaya ako natutuwa ako dyan sa mga, yung mga kapatiran natin, na ang sisipag. Talagang one-stop shop Ngayon, alam na alam ko, pag may nagtanong sa akin, Pastor, sino po ang kilala niyong merong ganito? Ay, alam ko na agad yung sasabihin ko. May mga one-stop shop na online, one-stop shop. Talagang sasabihin mo lang kung anong kailangan mo, ay meron kami niyan. Alam mo, meron pa silang hindi mo pa nasasabi, meron na sila. Ganun katindi. Ang sisipag, nakaka-bless. At minsan nga lamang, yung iba, nasisilip yung tinitingnan na, ano naman, buti pa yun, lagi na lang nakakabenta. Alam nyo, sabi po ni Rick Warren, yun daw pong negative emotion ay mas nakaka-drain. At yung positive emotion, yun daw po ay nakaka-energize. Nag-a-agree kayo? Oo, totoo yun. Yung negative emotion, mas mabilis siyang makadrain. So going back sa sinasabi ko kanina, kung puro inggit emotion ang ipaparamdam mo sa sarili mo, madidrain ka. Yung energy sana na nagagamit mo para mag-sales, mag-marketing hanggang ikay makabenta, nauubos na sa kaiinggit mo. Ay, mabuti pa sila. Ay, mabuti pa sila. Ay, mabuti pa sila. Yung kaiinggit mong ganon, ikitumigil, mag-post ka ng tinda mo. Are, gabi-gabi, 350. Halala ko yung isang kaibigan natin, kapatiran natin sa somewhere in the north, parang parting Isabela. Di ba, alam naman natin nangyari doon? Naapektuhan sila ng bagyo. Pero alam nyo, hindi nagpapakanega yung tao. May lugawan po siya Tuloy ang lugaw! Di ba? Ano pa, ang napansin ko, di ba nagbagsakan yung mga puno ng saging doon Sa harap po ng lugawan niya, may nakatambak po daw mga saging, for sale din saging. Tuloy ang buhay. Magpapakaimo ka pa ba naman lalo na sa panahong ito? No? Sa iba-iba, ay maiinggit, buti pa yung mga taga Batangas, hindi masyadong binagyo. Sasabihin naman ng mga taga Batangas, buti pa sa norte, sagana ang saging. Dini sa amin, pagkamahal, gagahin liliit ang laman, makapalangay balat, 40 ang kilo. Doon sa kanila, 20 lang ang kilo, matataba pa sa braso ng anak ko. Ay nako, pwede ba tama na yung pagkukumpare na yan? Kaya hindi matutong magpasalamat ng tao kako-compare. Meron ako nakitang video clip Yung babae, gusto niyang gumanda. Nakita niya sa billboard, yung model, ganun ang itsura. Makapalalabi, blunt ng buhok, basta madami. Ginawa ng babae, ginaya niya lahat yun. Ginaya niya lahat. Tapos nag-audition siya, gusto niya maging model, panlagay doon sa billboard. Tapos mag-audition pa lang siya, may natanggap na naman. Mas maganda na naman, iba na naman ang itsura. Ginaya uli niya, ginaya niya. Alam niyo ang dulo? Naghalo-halo na itsura.
Lalong hindi na pang model. Tapos nung mukha na siyang monster, kasi siya cartoon, nung mukha na siyang monster, at exhausted na siya sa pagpapaganda, dahil kaya naman kumpara ang sarili, pupunta uli siya doon sa, sa lugar na nag-audition yung bagong model ng billboard. Pagdating niya doon, may natanggap na uli, may nanalo na, sabi ng mga tao, uwian na, may nanalo na. At alam niyo, pagtingin niya doon sa itsura ng babae na nanalo, kasi pagkukumparahan na naman niya, pagtingin niya, halos katulad lang niya nung una. Simple lang, kasi yun na ang new beautiful, yung simple. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, the new beautiful ay yung simple. Bakit? Ako, nag-a-agree ako doon. Kasi, yung simple pa lang siya, pero maganda na, how much more pag inayusan mo pa yan? Hello? Diba? Kaya, pagalingan lang naman ang pili yan. Biyaya, nayabang. Okay? Anong lesson doon sa story yung sinabi ko kanina? Ang lesson ho doon ay ito. Kumpara ng sarili mo. Na minsan di mo nakikita. Nakikita lang kasi natin how blessed they are. Pero di mo makita how blessed you are. Kakukumpara sa iba. Naha-highlight sa sarili mo kung gaano sila ka-blessed, di mo makita how blessed you are. Sabi nga doon sa kanta, you are amazing just the way you are. The way you are. Tama na. You are blessed the way you are. Sabi mo nga sa sarili mo, ako ay blessed. Ako ay super blessed. Bagamat blessed din yung iba, sige sabi mo, bagamat blessed yung iba, hindi ako mainggit. Dahil ako'y blessed din. Amen? Sige nga, palakpakan mo si Jesus. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit tayo ay binigyan niya ng higit pang biyaya. Dahil dito, sinabi niya, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Ang tendency pa po ng taong nagkukumpare sa iba ay magmataas. Pero ito ang problema, God opposes the proud. Kaya stop comparing. Because it is always unfair to compare. It is always unfair to compare. Kaya ito po ang unang katangian ng mga nakakaunawa ng biyaya, mapagpasalamat. Pwede ba, bago ako mag-proceed sa number 2, pwede ba, tayong lahat ha, pati yung mga nasa kanilang tahanan ngayon, pwede bang mag-isip ka ng 5 bagay ngayon na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos, tapos sabihin mo na rin ngayon pag naisip mo? Okay? 5 bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos na baka hindi mo pa nga naiipagpasalamat ulit ng mga nagdaang araw. Tapos pag naisip mo na yon, at the count of 3, sabay-sabay tayo, sasabihin natin kay God kung ano yung pinagpapasalamat natin yon. Pwede ba? Okay. O sige, isipin mo nga natin ngayon kung anong gusto mong ipagpasalamat kay Lord. O hindi mo pa naiipagpasalamat kay Lord na ikaw pala yung blessed doon sa larangang iyon. Okay, ready? Magpapasalamat na tayo ngayon at the count of 1, 2, and 3. Sige, pasalamatan mo si Lord. Go, go, go. Sabihin mo ngayon, buka mo yung labi mo. Sabihin mo, Lord, thank you po sa biyaya ng buhay. Come on. Ikaw, alam mo kung ano yung pagpapasalamat mo. Lord, salamat po sa buhay ng aking pamilya. Lord, salamat po sa buhay ng congregation na ito. Lord, salamat po sa JA1 family na ginagamit niyo po at lagi patuloy na nagtitiwala sa inyong lingkod. Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kaibigan. Lord, salamat po sa opportunity makapag-church na ulit every Sunday. Wow! Alam niyo, napapansin niyo, kulang pa Kulang pa yung oras, hindi lang 5, hindi lang 6, meron nga nakapito Alam, ang dami-dami pa ang dami-dami. Kung titingnan mo lang at pag iyong re-reviewin, titigil ka sa pagtingin sa blessing ng iba at titingnan mo anong blessing mo, makikita mo,
you are super blessed. Pangalawang katangian po ng mga nakakaunawa ng biyaya ay masaya sa pagpapala ng iba. Masaya sa pagpapala ng iba. Babalikan po natin yung parable ni Jesus. Matthew chapter 20 verse 12. Matthew chapter 20 verse 12. Sinabi nila, ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbataan ng hirap at init sa maghapon? Ito po ay linya ng mga workers na maagang hinire at nagrereklamo na ngayon doon sa may-ari ng vineyard. Sinasabi nila, grabe naman po kayo, boss. 1 oras lang po nagtrabaho, pero ang sweldo pang maghapon. 1 oras lamang pong nagtrabaho yan, boss, pero ang sweldo pang maghapon. Grabe naman. Diba? Alam niyo, sounds familiar yan sa akin. Yung mga kagaya niyan, yung mga naririnig ko na, ilang taon pa lamang nagtatrabaho, nakapagpagawa na agad ng bahay? Uy, ilang taon pa lamang sa ministry, ang lagu-lago na ng church? Ay, ilang taon pa lang yung ginagawa yan, di bakit successful agad? Hindi ko malaman kung yung tanong na yun ay tanong na sinasabi mo yun nangyari tapos natutuwa ka o tanong na nagda-doubt bakit ganon. Hello? Sa halip na matuwa, dahil kahit 1 oras nagtrabaho yung mga nakasama nila, ay pantay ang sweldo. Ewan ko, bakit nga naman merong ganon? Sa halip na matuwa ay nasilip pa. Nagalit pa! Okay? Laging sisilipin ay ang biyaya ng iba. Sinisilip ang biyaya ng iba. Uy, merong ilang taon lang nagtrabaho, nakapagpagawa ng malaking bahay. Di ba? Ano sasabihin ng mga tao? Uy, wala kayo agad ng bahay na pinagawa. Siguro may illegal yan. Illegal agad? Grabe naman. Siguro may ginagawang kakaiba yung mga yan. Grabe naman. Hindi ko po makalimutan yung isang episode po ng Home Along the Riles. Sinong umabot ng Home Along the Riles dito? Okay? Yung mga hindi nyo na inabot, malamang mga Mature Garden, alam nyo yan. Hindi nyo na rin inabot Mature Garden, yain na. Hindi ko makalimutan yan eh. Meron pong isang episode dyan na walang-wala na po ang pamilya ni Kevin Cosme. Diba? Si Dolphy yan. Walang-wala na sila eh. Talagang hirap na hirap sila sa buhay. At naisipan nilang mag-business at ang naisip nilang business ay tawas. Ginagawa po nila, bumibili po sila ng mga tipak-tipak na tawas para durugin ho yun, tapos nire-repack nila, tapos sinusupply nila sa mga tindahan. Yun yung naging naisip nilang business. Eh, nagkiklik. Kaya ang ginawa nila, bumili sila ng madami, tapos sabay-sabay po silang mag-aama. Diba? Ewan ko kung familiar kayo sa Home Along the Riles, mag-aama, dinudurog nila. And one day, dami nilang dinudurog, kaya panay naman ang pagmomotivate ng tatay ni Kevin Cosme or ni Dolphy. Sabi sa mga anak, sige mga anak, para mas madami tayong maging kita, magdurog pa kayo. Pero siya na gano'n, sige, durog lang, magdurog pa tayo, para lumaki ang kita natin. Ngayon, yung bayaw ni Kevin Cosme, si Richie, diba? Si Babalu, patay na lahat yun. Si Babalo, naririnig niya ngayon yung bayaw niya at yung mga pamangkin niya, sabi ng bayaw niya, magdurog pa tayo para dumami yung pera natin, magdurog pa tayo. Eh, nung mga nakaraang araw, bago yung eksenang yon, nakikita na ni Babalo na, mukhang bumibig time tong ng bayaw ko Panay ang bili ng mga bagong gamit. Parang, panay ang upgrade ng mga gamit. Madaming masasarap ang ulam Teka, anong meron sa mga to? Tapos nagdududa na nga siya, tapos one time nga, hindi naman niya nakita, narinig niya lang, sabi daw, nagdudurog. Nagdudurog pala kayo. Nagdudurog. Alam ko na ngayon.
Ang ginawa po ni Babalo, ni-report sa mga pulis. Kaya, to make the long story short, ni-raid ng mga pulis, kasi nga daw, may drugs doon, sila pala daw ang pusher doon. Ang masama nito, nakaripak na ho yung drugs na tuloy, yung tawas, sachet na, nakahilera. Tapos kinikilo-kilo pa ng mga bata para daw, yung accurate talaga sa mga binibili. Ilang gramo lang, ganun. Huling-huli sa akto, sabi ni Babalo, yan sir, huling-huli sa akto. Kung naaalala nyo ron, meron ding pulis po lagi doon, si Universal Police. Yung, you have all the right to remain silent. Laging ganun yan di sinasabi niya, huhulihin na, ganyan. Di tinesting at nalaman, hindi siya shabu, tawas. Anong lesson? Ang lesson po rito ay, banal po ang mga taga JA1 San Jose hindi nanonood ng TV. Pastor lang na naman ang makamundo. Ako lang ang nakakaalam na sinasabi ko. Pasensya na kayo, alam ko lagi kayo nagdi-devotion, lagi kayong babad na babad sa prayer life, sa Bible. Hindi kayo nanonood ng TV. Pasensya na po. Hindi na lesson Ang lesson po ito, bakit ka laging ang isip, may illegal agad? Ba't ka hindi matuwa? Hindi matuwa sa blessing ng iba? Nakapagpagawa ng malaking bahay, dahil magsasyabo yan, kaya magsasyabo agad. Grabe naman. Hindi nyo kasi alam, pastor. Hindi ko nga alam. Alam mo ka rin. Hindi po masyado. Mahirap na yan. The cheapest information ay yung information na hindi sigurado. That's the cheapest information. Kaya kung di mo rin lang sigurado, huwag kang magsalita. Okay. Yung iba naman, nakakita, yung tropa niya, hindi kagwapuhan, nagkita-kita sila, ang ganda ng girlfriend. Ano sasabihin ng tropa? Pare, helmetan mo yan. Baka mauntog. Ba't ka hindi ka matuwa na? Uy, brad, ayos na. You're blessed. Hindi ganun Sa typical na magtotropa, ano sasabihin? Brad, saan ka bumili ng ginamit mo dyan? Sa effective Tindi gano'n kayang katagal tatalab yan? Anong sinasabi ko? Di ko maunawaan. Di alam? Gayuma. Ginayuma lang niya yan. Helmetan mo yan, Brad. Baka mauntog, baka matauhan. Grabe naman. Ang nakakaunawa po ng biyaya, masaya sa pagpapala ng iba. Hindi naiinggit. Matthew 20:15. Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Ayan. Yan po ang reply nung may-ari ng vineyard. May nagrereklamo, di ba? Boss, bakit naman ganun? Ito 1 oras na nagtrabaho, pero ba't pareho lang ang sweldo sa amin? Kami hirap na hirap. Anong sabi ng may-ari ng vineyard? Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitingnan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Ano ibig sabihin yan? Sinasabi ng may-ari ng vineyard, ba't niyo ako kine-question sa paraan ko ng pagpapasweldo? Di ba usapan natin kung ano ang gusto kong ibigay sa inyo, yun ang ibibigay ko sa inyo. So it doesn't matter kung 1 oras ng trabaho yan. Di ba? Alam niyo po, gusto ko makita natin ngayon ang ating mga sarili doon sa mga workers ng vineyard at makita natin yung may-ari ng vineyard bilang si God. Na whenever tayo ay hindi nagiging mapagpasalamat sa blessing ng iba, gusto ko sana lagi ito nating maalala at ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, na ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. May karapatan akong gawin ang lahat ng gusto kong gawin sa aking pagmamayari. Kaya kung gusto kong i-bless ang taong yan, kahit sa paningin mo o sa pananaw ng mundong ito hindi deserving ng blessing ko, gusto ko siyang i-bless. Bakit ba? Kaya nga ang sabi ng Diyos, di ba, na si Jesus mismo rin ang nagkikwento, ang Diyos ay mabuti, ang Ama sa langit ay napakabuti, na pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at sa masasama. Pinapapatak niya ang ulan sa mga mabubuti at sa mga may kasalanan.
Lagi ko naman po itong nababanggit na illustration sa inyo, no? Wala ka pa namang nakita. Bagyong bagyo, dumadaan si Ulysses. Pero doon sa bahay ng hinihilalang mga gumagamit na pinagbabawal na gamot ay hindi na ulan. Tirik ang araw. May nakita na ba kayong ganon? O kaya halimbawa sabi mo, masama ang ugali ng kapitbahay na yon. Bumabagyo doon sa buong compound ninyo, doon lamang sa parte ng bahay ng kapitbahay nyo, kagalit ninyo, hindi na ulan, mainit, trik na trik ang araw. Kaya doon nyo dinala yung mga sinampay ninyo. Pasampay ho. Bakit? Naulan ho sa amin, hindi nila mainit sa inyo. Walang ganun di ba? Ibig ko sabihin, tama ang sinasabi ng Diyos Pinasisikat niya ang araw kahit kanino. Pinapapatak niya ang ulan kahit kanino. Bakit? Kasi gusto niyang i-bless kahit sino. Kasi, kanya yan Kahirap mo naman didiktahan. Oo. Anong gagawin mo diyan sa coaching yan, Sister Glads? Bakit? Bakit wag mong gamitin, wag mong dalhin dyan, wag mong drive-in. Teka muna. Akin to, pakialam mo. Diba? Minsan yung mga nagre-reklamo at yung sinisilip ang blessing ng iba, buti na lang di sinasagot ng Diyos, pakialam mo, akin yan Diba? Hindi kasi nila nauunawaan na Diyos ang may-ari ng lahat at may karapatang siyang gawin ang anumang gusto niyang gawin. James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Gusto ko lang makita nyo diyan ay every good and perfect gift is from above. Ano man ang meron nararanasan o natatanggap ang tao ngayon, galing yan kay Lord. At yan ay kay Lord. Okay? So ano man ang gusto niyang gawin dyan sa pagpapalang yan, kanino man niya yan gustong ibigay, madami man o kakaunti, labas na tayo doon. Dahil yan kanya. Sabi pa rin po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 26, the earth is the Lord's and everything in it. Di ba? Lahat ay sa Diyos. Kanya ang lahat. Kaya marapat lamang na gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Dahil yan kanya. Kapag naunawaan natin ito, hindi na tayo maiinggit, hindi na tayo magrereklamo. Malalaman po natin na ang biyaya ay para sa lahat at wala tayong dapat ikainggit bagkus magpasalamat tayo kung nabe-bless ang kapatid natin. Okay? Yan naman practice. Kailangan dyan practice. Sanayan lang yan Pag nasanay daw tayo na nag-iisip ng masama patungkol sa blessing ng iba, di lagi yun ang gagawin natin. Kaya nga po simula sa araw na ito sa biyaya ng Diyos, iibahin natin. Magiging mapagpasalamat na tayo sa blessing ng iba. Okay? Pwede ba yan? Yung kapitbahay daw, matanda na, bumili ng sports car. Nung dinadrive na, sabi nung naiinggit, tandang-tanda na, nag-sports car pa, hindi naman bagay. Ganon. May binabagayan pala yun. Bumili ng bagong cellphone yung anak, high-tech, ang ganda. Binigay doon sa nanay, sabi ng kapitbahay, nag-cellphone pa ng gayon, di naman maalam. Inggit ka lang. Inggit ka lang. Ay, nako. Practice ito, Practice. Magpasalamat tayo sa biyaya ng ating kapwa. Practicein nga natin. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. At magpasalamat ka kay Lord sa kung ano man yung nakikita mong blessing ni Lord sa kanya ngayon. Go, go, go. Pati yung mga nasa sa bahay, practice lang yan. Tingnan po natin yung ating mga kasama sa bahay ngayon. At pasalamatan mo ang Lord sa mga nakikita mong blessing na meron siya. Sige nga. Sige nga. Wala kang masabi, no? Bakit? Kasi nga hindi ka sanay. Pero kung binaligtad ko, halimbawa sinabi ko, magsabi ka ng mga nakikita mong pangit dyan sa katabi mo, ang bilis-bilis malamang. Pag sinabi ko 5, baka nasabi mo 30. Bakit? Kasi doon tayo sanay.
Sabihin mo nga sa katabi mo, sanayan lang yan. Kaya mag-practice ka na. Practicein mo na. Kung dati pag nagpe-Facebook ka, ganito. Nagpakulay ng buhok, kasama naman. Pinapinturahan pa yung bahay na yun. Hindi mo na pinauna yung bubong. Oy, tingnan mo, are. Nakabili ng bagong cellphone, pero hindi man lang pinagagamit doon sa anak na nagmumudyol. Are pa, tingnan mo, are. Ay, panay pa ang post ng pagkain. Kung alam mo nyo naman, ang tunay, utang lang ang pinambili din eh. Kung tayo'y gayaan pa pag nagso-social media ka, ay baguhin mo na. Ari. Wow, bagay yung bagong kulay ng buhok. Bagay. I love it, girl. Heart. Diba? Ayun, galing. Galing naman. Pinapinturahan ng bahay. Ang galing. Nice. Alam mo, kahit nagtag-ulan, magandang klaseng pintura siguro ginamit ng mga tao. Mo, hindi bumula yung pintura. Nice. Heart. Hello? Magpasalamat. Matuwa ka sa blessing ng iba. O, di ba? O, yun, may bagong cellphone. Nice. O, makapag-comment nga. Sis, pa-XP. Anong pa-XP? Pa-experience. Di ba? Wow. Yung sarap naman ang ulam ng mga to. Heart. Comment nga tayo. Sis, meron pa ba? You're super blessed. Hello? Hindi yung... Okay, tama na nga. Ang taong nakakaunawa ng biyaya ay masaya sa pagpapala ng iba. I pray in my heart na kapag may nakita kang kapatid nating nabe-bless, makigalak ka sa kanya. Di ba? Appreciate God's blessing sa buhay nila. Huwag tayong tagabawas ng saya. Dapat tagadagdag ka ng saya. May blessing na tanggap yung tao. Yung iba, tagabawas pa ng saya eh. Sayang-saya, wow, nakabenta ako. Sasabihin mo naman, para kaunti naman ang kinita mo diyan. Hindi maging masaya. Sabihin mo nga, sa biyaya ng Diyos, ako ay tagadagdag ng saya ng mga kapatid ko na nakareceive ng blessing. At hindi ako tagabawas ng saya. Sino yon? Amen? Ikaw ay tagadagdag ng saya. Ikaw ay nakikigalak sa blessing ng iba. Hindi ka tagabawas ng saya nila. Amen ba? Okay. Pwede ba palakpakan ulit natin si Jesus doon? Okay. Last na ito for today. At itutuloy natin yung part 2 sa second Sunday. Ano pa po ang katangian ng taong nakakaunawa ng biyaya? Hindi nagmamalaki o hindi mapagmalaki. Sabi po sa Matthew chapter 20 verse 12, sinabi nila, ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin? Oo. Pakinggan niyo yan ha. Ipinantay mo sa amin? Ikinumpare mo sa akin? Yan! Yang strike land na yan. Alam niyo strike land? Diba? Hit land. Hampas lupa. Ikukumpara mo sa amin yan. Yang newbie na yan. Yang noob na yan. Yang baguhan na yan. Di ba? Parang ganun eh. Yung tanghali na pumasok na yan. Parang ganun yun eh. Ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin. Naks. Tapos ano pa? Na nagbata ng hirap at init sa maghapon. Naks. Alam niyo kung may-ari ng sasabihin ko din eh, ba't ka nagpainit? Di ka sabi ko lang na may mga hukay ng grapes. Ay, di ka naman sir eh, katanghalian eh, nag-harvest tayo. Di ka nagpayong. Pero ba't ito sinasabi? Ba't iniha-highlight ng tao yung kung gaano kahirap yung ginawa niya? Di ba?
Kasi nga gusto niya sabihin, ako'y nagpagod dyan eh. Ako'y gumawa eh, ako. Ako yan eh, ako. Okay. Akala nila, dahil sa sila ay merong description ng pagtatrabaho, nasa tingin nila yung description na yun ng kanilang pagtatrabaho ay masangat kaysa doon sa description nung mga huling nagtrabaho. Akala nila ay they will receive more. Paano ko po nasabi na nagmamataas sila sa kanilang paraan ng pagtatrabaho at minamaliit nila ang pagtatrabaho ng iba? Basahin ulit ninyo. Paano nila i-describe yung iba? Huling oras na lamang gumawa. Lord, yung mga latecomers yan. What was the church? Mas ipopromote pa yan ni pastor eh. Ngayon lang naman yan nag-church. Ano gusto? Kaya nga sabi ng Diyos, di ba, may mga nauuna, nahuhulit, may mga nahuhuling nauuna. At meron naman talagang kahit tagal na tagal ng Kristiyano, lagi talagang nahuhuli. Iba pa yun. Pang mentoring na lang yun. Pastor, late ka. Oo nga. Akala nila, kaya nila narating o natanggap yung isang pagpapala ay dahil ng kanilang kakayanan o ginawa. Hindi nila naiintindihan na lahat ay biyaya lamang. Biyaya lamang. Maging yung kakayanan at lakas. Akala ng mga workers sa vineyard, palibhas ay merong ganong klaseng description yung trabaho nila, i-increasean sila eh. Pero anong nasabi sa kanila? Supalpal. Hindi. Usapan natin, pare-parehas lang sweldo. Church, ang lahat po ay dahil sa biyaya ng Diyos, kaya wala tayong maiipagmalaki. Hindi mo naman natin pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, kaya po ako yumaman dahil sa aking sipag. Dahil baka sagutin tayo ng Diyos, kung hindi ko kaya ikaw binigyan ng sipag, ikaw kaya yayaman? Hindi ako Lord, kaya ako yumaman, o kaya I'm a self-made man. From scratch to riches. Yung mga linyahan. Ano? Nako, hindi. Lahat ya'y dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. May lagi ko nababanggit, papaalala ko lang uli. Imagine kung ang oxygen ay binabayaran. Kano ba isang tangke oxygen ngayon? Wala makasagot? Siya. Ibig sabihin niyan, bihira pa nagbebenta niyan online. Binibigyan ko kayo ng idea. Di ba? Ako ganun ako pag nagtanong ako, magkano mga ngayon? Pag wala nakakasagot, malamang hindi pa masyadong madami nagbebenta niyan online. Yan, benta mo. Oxygen for sale. Tinatawanan niyo ako, pag nakakuha kaya kayo ng nakapag-ahente kayo sa mga ospital niyan, big time yan. Diba? Opportunity. Remember? Okay. Imagine kung babayaran mo ang oxygen. Di. Makakapagmalaki ka pa kayang ako kaya malaki sweldo ko. Oo nga, pambayad lang ng oxygen. Di ka? Kaya nga ka-bless natin. Napaka-bless natin. Ako naniniwala na talagang isa sa purpose ng Lord sa pandemic na ito ay para tayo matuto talaga ring mag-appreciate ng biyaya niya. Ang mga taga-Maynila po kasi, sabik na sabik sila sa sariwang hangin dito sa probinsya. Ang mga probinsyano naman, hindi na nila na-appreciate yan kasi sagana. Kaya ako naniniwala, ang Diyos, hinayaan niyang mga ganyang pandemic para tayo mag-face mask at para masabik ka uli sa kung anong meron ka. Di ba? Hindi mo ngayon maamoy ang amoy ipot dito sa San Jose kasi naka-face mask ka. Hindi mo ma-appreciate Hindi mo kasi na-appreciate noon Ngayon, namimiss mo na.
Talagang pagdadaan ka doon sa mga pultrihan, inaalis mo mas mo, nasa San Jose pa nga ako. Pero alam niyo po, ang government natin ay maraming projects patungkol dyan. Wino-workout nila yung less odor. Humanda ka. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa San Jose. The Lord is working behind the scene. Baka wala kayong idea, pero kung may makakausap lang kayo ng mga involved sa mga projects ng government natin ngayon dito sa bayan ng San Jose, magugulat ka. Very visionary ang government natin dito. Ang gaganda ng plano nila. But syempre, we make plans, pero it is God who will fulfill it. Pero gusto ko, ini-excite ko kayo, please isama nyo rin po sa prayer. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa bayan ng San Jose. May ginagawa ang Diyos dito. Magulat ka na lamang, mamaya ibang klase na, city na, mamaya iba. Naku, ayoko mang-preempt eh. Gusto ko yung government mismo magpakita sa inyo. Okay. Paano nyo nalalaman, Pastor, yan? Kasi may mga nakakausap ako eh. At marami silang plano. And they're asking our prayers. So let's pray for them. Okay? Pag kaya mo lamang nagagawa, nararating na achieve ang mga bagay-bagay na meron ka ngayon ay dahil ng Diyos, dahil nakadugtong ka sa Diyos. And then, magiging mapagpasalamat ka at malalaman mong ang lahat ibiyaya lamang. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, and this will be the last verse for today. John chapter 15 verse 5. Sabi po ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Linaw, no? Ano sabi ni Jesus? Siya daw ang puno, tayo ang mga sanga. Mamumunga lang daw tayo kung tayo'y mananatiling nakadikit sa Kanya. Sapagkat kung tayo daw ay hiwalay, wala tayong magagawang anuman. Bakit, Pastor, sunod-sunod ang benta ni Sister Glads tapos natapuan na naman? Kasi nakadugtong siya kay Jesus. Bakit payaman ng payaman at pasagana ng pasagana itong mga kapatid natin ngayon na naghahanap buhay? Masipag po, hindi lang masipag, kasi nakadugtong sila kay Jesus. Okay? Bakit itong mga kakilala kong itong pastor kahit ganito ang setup ng pag-aaral pero ano pa rin, mga honor pa rin daw at matataasan ng kukuhang grades kahit ang hirap-hirap ng module kasi nakadugtong sila kay Jesus. Okay? Laging alalahanin na we can do all things through Christ. Okay? Through Him. It's all because of Him. It's all about Him. Amen? Kaya ako naniniwala na magbabago tayo sa biyaya ng Diyos. Kung dati meron pang mga kahit papaano konting pinagmamalaki sa katawan, parang magbabago na yan. Parang sasabihin mo, hindi. It's because of God. Nakadugtong ako kay Lord kaya ako blessed. Nakadugtong ako kay Lord kaya ako nakakabenta. Nakadugtong ako kay Lord kaya ako nagiging successful. Nakadugtong ako kay Lord kaya ako sa masagana ngayon. Okay? Praise God. So, pwede ba? Ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, ipagpasalamat natin na tayo ay inabot ng Diyos ng Kanyang biyaya upang mapadugtong sa Kanya. Kung mayroon kayo pagmamalaki, hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating mga na-achieve. Ang ipagmalaki natin, nakadugtong tayo kay Jesus. Pero hindi yung nagmamalaking, binababa naman natin yung mga walang relationship kay Lord. Mas maganda naman nga na we will share it to them. Pero ngayong umaga, gusto ko lang i-celebrate natin how blessed we are knowing na tayo ay may relationship kay God. At nagkaroon din lamang ng relationship dahil pa rin sa biyaya. Okay? Wow. Amazing grace. Amazing grace. Sobra. Kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos.
At lahat po ng namamangha sa biyaya ng Diyos, ini-invite ko po kayong tumayo. At pwede ba, bigyan mo ng the best mong palakpak ng papuri ang Diyos na mapagbiyaya. Lord, you deserve yung aming standing ovation ngayon. Kasi, kamangha-mangha ka. Amazing ka, O God. Amazing ang iyong grace. And Lord, today, we are celebrating your goodness. We are celebrating your grace. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rained, unending love, amazing grace. Isan pa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rained, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rained, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, Unending love. unending love, amazing grace. Lord, salamat po sa inyong biyaya sa amin.
Nagpapasalamat po kami. Una, dahil ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na mapagbiyaya. Hindi ka Diyos na magagalitin. Hindi ka Diyos na maikli ang pasensya. Hindi ka Diyos na hindi matiisin. Pero ikaw yung Diyos na mapagbiyaya. Diyos na napakahaba at napakalawak ng pasensya sa amin. Diyos na matiisin. Diyos na mapangunawa. Diyos na mapagbiyaya. Kaya kami po ay nalulugod. Kami po ay nagagalak dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbiyaya. Lord, salamat po dahil ika'y nananatiling mapagbiyaya kahit sa mga panahon na kami ay hindi nagiging mapagpasalamat, appreciative sa kung anong meron kami. Lord, we ask forgiveness. And Lord, we thank you for reminding us na maging mapagpasalamat sa aming mga na-experience na biyaya mo. Lord, salamat din po for teaching us na maging masaya sa pagpapala ng iba. Alisin niyo po ang inggit sa puso namin. Maging ang pagkukumpara. At hayaan niyo, Lord, na yung kagalakan, maging sa pagpapala ng iba, ang lagi po naming maranasan. Maggalak po kami sa blessing nila, Lord. Maggalak po kami. And Lord, we pray na patuloy niyo rin po kaming kilusan na sa bawat achievement namin, sa bawat blessing na meron kami, wala kaming itaas kundi ang pangalan mo. Lagi naming i-recognize, i-acknowledge na anuman ang nararanasan namin ngayon, ito'y dahil sa biyaya mo, dahil sa iyo. Salamat, Ama. I declare na ang bawat isang naririnig ang mga tinig na ito, ang panalangin ito, ay patuloy mong bibiyayaan, O Diyos, na laging maunawaan na ang lahat ay biyaya mo lamang. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.